Baka naman, baka naman, baka naman. Hello everyone, welcome back to another episode of Baka naman. And due to insistent public demand, nagbabalik talaga naman trending na trending Versex. Yes, oo. Ito ang inyong lingkod, yes. Kaya sa mga nag-request sa kanya, sana matuwa kayo. At sa mga basher niya, sorry. Dahil mo sa inyo, ang dami nyong alam. Di kayo mag-Japan, mga alaga. Ang dami nyong alam ang dami nyong comment. Para mas magaling pa kayo sa Queens. And speaking of, meron din tayong currently part of the cast. We have Arizona Brandy. Hi everyone! Bogey nyo! Ayaw ngayon, gago. Ang ina! Pero wait, Demure muna tayo. demure muna kasi may Yes. NDA. Siguro, as a lagot demure ka. girl, anong masasabi mo? Nakatabi mo ngayon si Michael Cinco. Michael Cinco ba to? Siya po ang ating star witness. It's such an honor to be with Versex kasi love na love ko yung energy. Ang arte-arte mo sa ganyan-ganyan mo na. Sige, hindi siya honor sa akin. Mag-uulula lang tayo dito, honor. Ayan. So, ibig sabihin po niyan, maghanda na po kayo ng mga ano nyo. Handaan nyo yung mga inumin nyo, handaan nyo yung mga snacks nyo, riot to. Oh, 2 hours, correct. walang cut. Bibigyan na. Walang cut? Di ba marami kang pinakat sa akin? Uy! Sis, yun na yun. So, ang nakuha nyo last week, ano pa yan? Filtered version pa yun. Filtered version ba yun? Bukla 2-minute clip lang yun eh. Pero kasi umaati ka bo. Correct. Yun yung 2-minute clip na tipong pag nilabas natin, yung sinabi mong may career pa, wala na Wala na. siguro yun. At atake ko, bawas, kailan ko chinat? 3 a.m. Dahil Saturday, magsa-Sunday na, sabi niya, boss, nag-edit ka na ba? Kamusta? Sabi ko, akong bahala. Anyway, Move forward tayo. Kailangan move natin forward tayo. First of all, let's just give a round of applause to episode 3, as in great Yes. great display of talent, which is always good. But when there is great display of talent and then meron sobrang daming juicy stories, medyo perfect Drag Race episode. Maganda yung ganon. tension. Aminin na natin, yung pagkakaluto, malinamnam yung pagkakaluto, hindi mo aayawan. Oh, ayan. No, gumagamit lang kami ng food as figure of speech. Yeah. Ayun naman. Ano namang luto yung iniisip nyo? Kayo talaga. Ay, gano'n yung alaga. Huwag natin basagin yung fantasy ng mga Maganda yung tension, may storyline buong episode. Give natin. Maganda Correct. talaga. Like, ito sasabihin ko from last week na parang, ay, bagot naman yung episode 2. Diyos ko naman. Tama naman. Diyos ko. I spoke too soon. Itong episode to, hala pa sabog gigive ko. Kasi parang, Habang sinasabi to ni Verna, merong invisible laser na nakaturo sa kanyang... Yes. ito na po Ilaga. ako. Sinasabi ko na po Bakit ayaw kayo sa akin? Go. Pero anyway, of course, nandito si Arizona because medyo main character energy na naman siya. So, i-relive natin yung trauma later. Ito naman si Bakla, tawa ng tawa. Ano naman actually? Sige. Nakaliw ko sa inyo. Kumuna daw, podcast daw to. Go. ano nga ang feeling mo watching these first 3 episodes? Talagang harap na harap ka sa casting, no? Talagang... Ate, ibigay mo sa sarili mo. Ikaw na yan siya. Oh no, pero hindi kasi, feeling ko naman, sobrang well-earned kasi yung binibigay mo in terms of confessional game. Sabi ko doon sa podcast dati, every time you give a confessional, it advances the plot, it narrates the story, tapos may joke pang kasama. Sobrang hirap gawin nun. So parang, kung main Ililista character... yung mga gagawin. Diba? Kung makakabalik ka. Good TV ako na yun Kunyari, yung recent episode, you started the episode na you were riding high and then sabi mo nga, equilibrium. Diba? Yes. Ayun talaga, na-balance na siya. Pero sige, sorry, hindi pa Yeah. namin Hindi pa start, pinag-uusapan. Hindi pa start, Start na ba? Once lang Okay, mamaya. okay, nalita. Okay, sige. So, obviously, Something Wong goes home. So, palakpakan natin si Something Wong for giving us great TV during the Correct. first 2 episodes. You also picked Something Wong's lipstick. Pero I guess in terms of the dynamics sa workroom, because you only got to see Something as a really, really big personality. Pero kung isa kayong section sa high school, ano yung role niya sa inyo? Ano siya? Like blackboard. Hindi. Parang sa high school, si Something Wong talaga yung akala mo bully siya, pero hindi. Good.
Mukha lang bully, May pero mga charm talagang- kasi sila talaga. Oo. Sobra-sobra. Alam mo yun, kailan makilala mo lang talaga sila ng sobra. relate. Sobrang bait ko kaya. Mas personality ako, sis. I don't know what you're talking about, baby girl. And then wala na siya. So, very, very sad. But it's nice to know na talagang, I guess, ano siya, parang very lovely. Yeah. Lovely. Ganun din yung parang first impression ko kay Something Wong. Parang, ayun nga, parang bully. Pero pag nakausap mo siya, very soft. Pero pinagtatawanan niya nung natanggal. Atake niya, bakla nalaro ng mga bakla. Hello, nagtire-rejoice. Tawan-tawa ko, nilaro nyo talaga yung kanta ni Siam. Yes. Ginamit yung kanta ni Siam para sa kanya. Parang ganun lang talaga kasi parang tong episode na to, ang light na lang ng Oo, ansyahan. energy. Parang ayun nga, baliwan na lang kami talaga. Oh, As ayan. in, Binaliw ka tuloy lalo. Diba? Tuwan-tuwa pala kayo eh. Okay. And then, it's a new day in the workroom. And then, ang inyong parang table conversation really is about the Filipino girls having a really big lead compared to the international girls. Versex naman. Bakla, ikaw kayo. Like, hello. Sis, iba, sabi, para ulit-ulit ko sasabihin na iba yung caliber ng Filipino girls. Sinabi ko sa'yo to kanina, hello, kahit ako yung all-star dyan sa international, sis, tapat niyo ako sa mga puti, bakla, parang ang galing ko ah. Like, hello! Partida, first out na to ah. Bakla. Diba? So parang feeling ko, hindi ko naman sila minamalit, pero kasi iba natin amatin yung dragay. Totoo yan. Feeling ko it all boils down sa parang hindi tayo ganun ka-privilege as a country. So parang ilalaban mo talaga. Hindi madali to for us. So parang amat na amat. Kailangan maganda ka, kailangan pulido ka, pero tagtipid. As in, talagang yung titipid mo yung pera mo, pero kailangan as in mukha kang mamahali. Correct. Kumbaga parang start from the bottom now we hit. Parang ganun yung atake niya. Ayan. Kaya abangan nyo po siya sa Versex versus the World. Pero during yung dynamics na to, kamusta ang parang cultural exchange? Parang ano yung mga parts na natututunan ng Filipino Correct. queens from the international queens and vice versa? wala. Ganda. Wala naman. Hindi, wala kasi talaga. Wala talaga sa point na to parang wala pa ako natututunan sa kanila. Okay. Sa tingin niyo marami silang natututunan from you, Filipinos? For sure. Meron, mga Tagalog words, mga ganun. Okay. Parang kalokohan pa lang kami kasi nung ano na to, hindi pa kami seryoso masyado. Pero parang nung tumagal, doon na namin natutunan yung stories ng isa't isa. Kita natin nung tumagal yung episode. Yes. Oh yan, nalaman natin yung story. Pero speaking of kagaguhan, medyo hindi pa nalalagyan ng proper context yung raw badge mo. Oo nga. So paki-explain nga yung story nun, yung Correct. simula and ano yun? Sayang hindi ko dala kasi nga parang wala lang. Gusto ko magka-Rue badge. So, bago kami pumasok ng workroom, hingi ako ng pengin papel, pengin Yoko Plus, ganun. Drawing ako ng ng raw badge ko, te. Tapos nabarang ako. Ayan. Kaya pa, sige, ayoko sabihin. Minsan, Pero manifesting doesn't work. Kaya nga, te. Diyos Tapos ko. parang feeling ko malas, malas yung yung raw badge. Correct. Huwag So, ka nga ayun. daw kasi magsusuot ng corona sa mga competition sa pageant, ganyan. Ayan. Ayan Nabarang tuloy. anak, okay lang. So this was the first time na sinuot mo yung raw badge? Yes. Ayan. So, sabi mo naman sana hindi mo uulitin. Wait, no? saan siyang clip? Parang hindi ko nakita yung robot. Hindi, ano siya, naka-zoom in yung mga fanay na tipo may nakalagay raw. Okay. Para may Hindi ID siya. papel. Okay, bahagya lang. Yes. Oo. Pero so, meron akong isang raw badge. Para di ba pag bilangan, meron ng raw badge si Vinyas, meron na si Kiana, meron na rin ako. So, pantay-pantay na kami ngayon. Huwag sila mag-iiray sa'yo. Dinaya ang eleksyon, o di ba? Siyempre, ang ating mini challenge, walang katapusang breastplate mini challenge sa Drag Race Philippines. Feeling ko mga kung mag-season 4, mga 3-4 na mini challenge ang magsusuot uli ng breastplate. Opo. Correct. Ang Kep Bube, na for me, ang talino nung gumawa ng pan na yon. Ang talino Sobrang nakapagpasok doon. unhinged. Hindi ako magugulat kung lalaroin to sa mga Christmas parties this holiday. Wala Kasi na, parang, revised na. Hindi diba, siya Kep Hooray. Kep Bube. Kep Bube. Diba? Sa mga ministry sa church. Bala ka dyan, oh. Alam mo, kaya nakakatuwa tong segment na to is yes, binigay ng Queens yung energy. Pero kasi ito yung element ni Mama Pao. Very Itbulaga playbook Correct. tong Kep Bube. Nung eh.
Sinali niya yung sarili niya. Sobrang funny also, nun for me. The mere fact na parang party, hindi ko tinotolerate yung, hala, binabato kasi, alam mo, sobrang comfy mo naman Diba? Sabi ko, ala, nag-have fun na siya. Diba? Oo. Very noontime show talaga. Correct. So, pero kamusta yon? How do you remember that game? Sobrang love ko si Mama Pao dito and sa season na to. Kasi parang ang loose na ni Mama Gets. Pao. Ang loose. ang luwag na ni Mama Pao. Hindi, pero parang nag-let loose na talaga si Mama Pao. Tapos parang andun pa rin yung authority niya pero yung parang tropa-tropa na lang. Correct. Which I love. Kasi parang, di ba yung mga unang Mama Pao is parang medyo ano pa yung ganun pa. Hindi mo pa majo-joke talaga in-game. Oo, ngayon majo-joke mo na, matutulak-tulak mo na. Tsaka feeling ko for the international queens naman, parang it helps them feel more at home, feel more welcome. Kasi, especially yung mga girls na galing sa, I don't know, RuPaul season, parang RuPaul na yun, tapos bigla pag si Mama Pao, babatok-batukan ka lang. Ang nanalo ng mini challenge ay si Brigiding. Siya ay merong 20,000. Palakpakan natin si Yay. Brigiding. Pautang naman siya. And then of course, dahil siya ang nanalo, siya ang number 1, my first pick sa mga cacao leaves for the upcoming design challenge. At siya rin ang may power na mag-assign sa kung sino ang huling pipili sa mini challenge. Yes. Punta tayo dito sa mga galing design challenge kasi meron tayong somebody who won the design challenge Ay, last oo nga season. pala. Oo nga pala. And then we Napagkat ko tayo, wow. Oo nga Okay pala, lang. win nga Okay pala si lang, bakla doon. anong take nyo sa kunyari when you work with unconventional materials, do you really want to get a certain kind of material o kung ano na lang yung binigay sa inyo ng universe, vibes na lang kayo? Parang yung sa akin kasi that time, parang umano yung ADHD ko nung time. Ang daming materials, pasabog. So parang tinry ko siyang streamline. Kasi ikaw nga, yung si Versex yung advantage last season, kinuha niya lahat. Ganito yung nangyari doon, boss. Di ba, kinuha ko lahat. Pero sabi ko, I don't need all of this. So, kuha lang kayo. Tapos pagkakita ko Eme mo! Oh, girl. Eme mo! Pero nagbigay ako. Nagbigay ka eventually. Pero nung una... Pero so, kasi sabi ko, pipili muna ako okay mga CD sa akin. Pero pinamigay ko lahat. Little did I know, kailangan ko pala yung mga pinamigay ko. So paano ako? Yung CD, bottom tuloy ako. meanwhile, ako naman, kasi nga nung nag-dive yung mga bakla, kasi agawan pa yun eh. Buti nga sa inyo, pilian. Sa amin agawan, wala ako nakuha kasi nung pagka-dive, nasugatan na ako. So, pumiglas na ako. Ending, namalimos ako nung trash bag lang. So, yun lang yung material. So, parang for me, siguro parang minsan advantage din yung may restriction ka sa type of material. Gets. Kasi parang hindi ka ma-overwhelm sa dami ng kailangan mong gamitin eh. Parang eto yung gagamitin mo. So, actually parang... Vibes lang. Oo. Okay. Tsaka nung season namin, ako on my end, parang tinry ko siyang streamline. Kasi parang feeling ko yung hindi pa nakikita sa Drag Race. Pero, hindi nila type. Iba yun yung atake ko parang, nung main franchise, parang hala si Gottmik, parang sobrang streamline lang na parang string lang ng first, nuggets ni RuPaul. So parang tinry ko siya dito, hindi nila gets. O, ginanga, dead man, no? Pero nag-gets naman daw ng CDR King, so okay lang. Sige, go, call me. Bakla paging USB po. And then, so how about you, Arizona? So, design challenge. Napaka-surprising ng pinili mong color. Correct. Talaga naman. Diyos Talaga diba? naman. Ko. Hirap mamili. Pero ito kasi, the design challenge, I think, coming into this season, how much did you prepare for a design challenge? How confident were you sa skills mo, especially assessing the different competitors that you had beside you? Ito talaga, yung season na to, parang gusto kong bumawi sa design. Yeah. Like, nanggigigil ako. So, kahit wala pa, hindi ko pa natatanggap yung tawag, nag-aral ako magtahi. As in. So, parang marunong na ako gumawa ng pattern. May mga dala akong pattern. Yes. Ganon. Nag-aral ako ganon. Nagtiro ko. Nag-aral ako mag-drape. Ganon. Pagdating dun dahon, putang ina. Biglang dahon. Ang gagawin ko dito, dikit-dikit pa rin pala, te. Dapat di na ako nag-aral ng tahi-tahi. Actually. Ay, nasayang pera. Ito yung design challenge na talagang wala kang choice kundi mag-hot glue ka talaga. Magdidikit ka talaga. And then, sabi mo nga sa viewing party na si Bernie had a hand in working on your design. Pero sabi niya, tinulungan ka na nga, bottom ka pa din. Sabi niya kagabi, tawa ako doon. Pero, kamusta yung naging collaboration process niyong dalawa? Because I think very clearly pinapakita sa edit na meron kayong very, very deep friendship in the competition. Sobra talaga. Kasi si
Ito naman si Bernie, tinulungan niya ako, pero minsan di rin nakakatulong yung tulong ni Bakla. Talaga, ano, ba't mo nadidikit to dyan? Hindi, ayan yun, be. Pero ang gusto kay Bernie, like, ang utak kasi, ako kasi pag naggagawa ako, parang, saka ako ididikit, parang, Trip, ano mo? what? Si Bernie, ganun siya, te. Get? Pero safe siya. Oh. Kaya, dikit lang ng dikit si Bakla talaga. Like, ay wow, meron na yung likod. Parang ang plano ko nga dito lang talaga. Tapos, ay, meron na yung likod ko. Ganun. Pero parang concerned talaga si Bernie. Pero nagtulungan talaga kami. Kahit siya, gilugan ko yung mga natanggal niyang pearl, napaso pa ako ng malala. Pasuan talaga ng malala. Yes. And then, we have to talk about Venus Deluxe's process here. I mean, I was kind of, parang, medyo na-preempt yung design niya kasi parang slowly, ang laki ng portion na nakikita ko. Correct, Pero, nakita mo na agad. pero nung nakikita ko siya, parang, oh my God, I wonder how the finished product would look like. Nung nakikita niyong slowly nabubuo na yung mga looks, I'm sure tipo, putang ina, paano tayo hahabol dyan? Napapray na lang talaga. As in, like, Papa Hindi, God, nung nakita sana. ko, Lord. Hindi, nung nakita ko yung kay Vinyas, sabi ko, fuck. Tapos tinignan ko yung sa iba. Okay, carry pa ako. Get? Ganon. Yung parang safe na lang, bulag na to. Safe na lang. Hindi, tsaka ikaw, kinareer mo talaga yung pleating eh. As in, kinareer mo yung garment aspect nung design mo. And hot take, I'm sure naman marami nag-agree, hot take, hindi siya bottom worthy kasi maganda siya. And you used the cacao leaves. You fulfilled the brief. Maganda siya. Yeah. Ang catch kasi, si Alaga, pagkaupo niya sa lamesa, sana hindi ako bottom sa challenge. Ayun na manifest. Correct. Pasabog. Pero, Ver, kamusta anong masasabi mo nung nabubuo slowly but surely yung designs ni, I think kay Kitty, pinakita rin, slowly but surely nabubuo, and then kay Vinyas. Nung nakita ko yung kay Venus, parang, ay, bakla, wag na masado ilabas yung iba. Kasi parang sure na, siya na yung winner. Kasi parang feeling ko, nagkakaroon na ako ng idea kung ano yung hinahanap ng mga judges sa design. Parang parang mas naglilin towards talaga sila sa structural, malalaki. Yes. Which sa Philippines, napapansin ko na parang bigger is better here. Na parang mas Vegas showgirl. So nung nakita ko yung kay Venus, tapos medyo tasteful pa yung pagkabuo. Tapos parang dragon na ewan. Ang ganda. Like parang, girly girl, I'll give that to you. Especially given na parang, yun nga, the materials that they were given, expected na hot glue challenge to. Hindi to sewing challenge, hot glue challenge to. So, ang gusto talaga nila, yung maximization Visual. of the material, yung malaki, yung structural. In your face. And actually, mula pa lang nung pagpili ni Venus ng kulay, medyo naging confident ako sa kanya kasi, yung sinabi ni Pangina na yun yung least favorite niyang color, ako yun yung gusto ko kasi, ang elegant niya tingnan, mukha siya feather. Pero kasi yun yung pinaka-safe. So parang I just feel like The color, yes, but if you have ambitious ideas for yun the parang structure. feeling ko yun yung pinaka-safe na color. Tapos parang pwede mo na lang siya, kaya yun yung pinili niya kasi pwede mong laruin kasi yun yung pinaka-safe na color. Kahit anong gets. silhouette pwede. Ikaw, so which color would you have chosen? Sabi ko kagabi sa watch party, teal. Kasi I just feel like yun yung pinaka-malapit. Yun yung pinaka-inorganic na color and feeling ko, mapupull off ko siya. What about you? Ako, I would have chosen yung either the blue, kasi hello, favorite color kong blue, or yung white. Kasi nung nakita ko siya, nung naka-basket pa lang, sobrang elegant. Mukha siya feathers. Yeah. So parang may edge siya na, oo, dahon siya, mukha pa rin siyang dahon. Pero pag nagawa mo siya ng tama, which nagawa ni Venus, mukha siyang parang angelic, feather, elegant. Mukha siyang dragon type. talaga yung nakita ko na. Ay, ganda. What silhouette would you have gone for if given the chance? Hindi ko na nga alam kasi. Sinasabi ko nga sa'yo na parang, sabi ko sa inyo, like, I'm a mood dresser, you know that. Like, parang araw-araw, dun pa lang ako mag-decide, okay, ito yung gagawin ko. And kailangan it feels correct sa araw na yun. So, hindi ko talaga alam. Pag tatanong, ano gagawin mo sa design niya? Hindi ko alam, te. Kasi hindi ko siya na-overthink. Kasi I just feel like, forte ko to, so makakagawa ko ng something na ano. And then, pag-usap natin yung kay Kitty kasi I think, sorry, hindi na po linear yung pag-review Correct. namin. Okay na yan, pinanood nyo naman yung episode, Correct, diba? Diyos ko naman. Okay lang yan. Obviously, yung mga nag-untuck na girls had a different placement for Kitty. Pero just going back, nung slowly but surely nabubuo siya, ano yung personal assessment mo in terms of yung binubuo ni Kitty at that time? To be honest, hindi ko masyadong napansin yung kay Kitty nung nandun kami. Kaya nga, ngayon lang ako nag-PM sa kanya na, oh my God, ang ganda pala nung damit mo sa TV. So,
don't feel bad. Asa mabait. Ganon. Hindi, pero maganda yung napanood ko, in fairness. Gano'n naman talaga. Kaya nga. Maganda Hindi ko talaga. tumatawa naman kasi. Diba? Parang ang safe kasi nung sagot ko. Pero kasi, maganda talaga siya sa TV. And alam mo yung pag nandun ka, ako hindi ko na tinitignan yung sa mga kalabang ko. So, parang nakafocus ako sa sarili ko. And then si Suki Doll naman, who got the disadvantage, I think very clearly, I'm sure everyone was scared of that week na magkaka-design challenge and then Suki will just like annihilate the challenge. Pero kamusta ba? Anong dynamics ng group in terms of yung perception nyo of Suki during this week? Takot din kami kay Suki, pero parang ako mas takot talaga ako kay Vinya sa episode kahit hindi niya pa in-start. Kasi hindi ko ganun kakilala si Suki entering Gets. So parang hindi ko alam na sobrang pasabog siya na designer. Alam ko lang na ginawa niya si Brooklyn, ganun. Pero hindi ko pa nakikita yung gawa niya. Pero yung si Venus kasi alam ko na talaga na creative talaga si bakla. Correct. So siya talaga yung nakakatakot for me. And she also took a risk with that face. So, grabe. Yun ang sobrang nagustuhan kong aspect nung kay Venus. Na yes, nagawa niya yung malaking silhouette, nagawa niya yung parang feather. Kasi yung dahon yun eh. Pero pag nag-zoom in ka dun sa details, yung pag-manipulate niya nung shapes, yung dito may mukha, tapos parang sa kabila may parang spiral pa ng dahon. Parang ako, paano mo gagawin yun sa dahon? Yeah. Oo, kasi parang di ba si Venus Amantega has always been an artist. Like, nagpe-paint si bakla. Tapos, di ba si Venus ang original na gumagawa ng mga wig na sculpture. Yes. Ganun. So parang, ang daming talent ni bakla. Parang blessed ka masyado. Pero parang ibigay ko rin kay Suki. Naalala ko na. May naalala akong memory na parang ako, tsaka basta siya ang tanungan namin nung time na yun, lumalapit kami sa kanya na, anong gagawin? What will I do, sis? Tapos ang sabi niya nga sa akin, like, add more feathers. Ayun, hindi ko ginawa. So, ayun. Pero, as in, like, si Suki ang lapitan namin if, anong maganda? What do you think of this? Ganon. Nakakatuwa naman. Yes. Bala kasi yung crossover lang of the international franchise and us here is good. Pero like just more on Venus lang, I think nakakatuwa siya kasi even Venus really pushed herself pa. 'Di ba? Parang alam na natin na kaya niya and alam niyang kaya niya pero hindi like i-push pa yung kayang gawin and medyo mic drop moment yung nangyari sa runway. Yes. Satisfying. At saka yung kay Venus talaga yung isa lang sa, oh my God, yung talagang ginanong ko as in, ang ganda niya in person. OA. Tulala levels. As in, parang niyang pinagawa. Ganun yung vibe. Oh my God. To think na parang isang araw lang, onti lang yung time eh. Yeah. Congrats. No, another thing that I appreciated from this episode is yung parang may added airtime sa international queens talaga this time around. So, yun nga, we were able to focus on Suki, nag-focus na tayo kay Kitty, like introducing the two of them as designers. And then also, nagkaroon ng moment si Siam with Pangina. And of course, Ivory also had her moment. We really got to more closely know the international girls in this episode. Whereas, I feel like in the last couple episodes, yun nga medyo in the background sila, except for like kagatan moments. Correct. And on that note, we are going to take a quick break and then we will get to the runway and the drama that came with it. So we will be back. And we are back recapping Drag Race Philippines Station Royale, Episode 3, the Design Challenge, where the category is Holy Cacao. Alright. And of course, bago na ang ating panel ngayon, ang kasama ni Mama Pao ay si Kalad Karen at si Pangina Hills. Oh my God, sobrang na-miss ko yung presence ni Kalad Karen sa show. Correct. As in, like, hindi, rotating judge pa rin naman siya on the previous season, but coming from the first 2 episodes where she was really absent, where she usually is in the first couple episodes of the previous season, sobrang na-miss ko siya, na-miss ko yung take niya, na-miss ko yung point of view niya, na-miss ko yung banter nila ni Mama Pao na obvious na they have a deeper relationship. Ano yung naging shift sa energy ngayon na bago na yung panel? Ewan ko, isa si Kalad Karen and Pangina sa favorite judge. Kasi talagang honest sila sa sinasabi nila. And yung hindi lang siya basta mang-okray, talagang may mapupulot ka sa kanila. Yeah. So, parang for me sila yung ito pa lang yung parang proper. Hindi ko alam kung anong tamang term, pero like
hindi nga pang siya shade. Parang gusto lang talaga nila tulungan yung queens. Kasi wala naman silang papala kung pero like, they were also tough on the queens. Correct. Just tipong like, we like that. Pero tama yung sabi ni Arizona, actionable yung feedback nila. Tough in a way na hindi sila yung parang, hindi siya tough love na abrasive lang. Tough love siya na parang they will tell you what they think you can improve on. Sa kanila na manggagaling, hindi yung parang, chichika lang na sila yung, tsaka kayo, ikaw na bahala mag-isip paano. Hindi. Sila, sa kanila mismo galing. Yeah. So, let us move on to the runway. Up first, we have the winner of the Design Challenge, Arizona Brandy. So, anong inspo mo ba kasi dito, sis? Like, tanong na natin, ano bang inspo mo? Alaga? Bakla? Hindi, kasi gusto ko nga ng something na alam ko na dahon siya, pero gusto ko maglagay ng design aspect. Na? Ayan, yung pleats, te. Gago ka. Ay, hindi, tsaka ako. Tinatanong lang naman kita, wala pa ako, bakla naman, kala mo, ginajudge kita. Ako, ano lang ako dun, the one critique that I disagree with is yung nung sinabi yung messy yung likod, nilagyan mo kasi siya ng bustle effect, na para for me, that's not messy, that's what a bustle is. It's supposed to add volume. Yun yung effect niya na parang, yung pambaba parang medyo Vivienne Westwood, pero gets. Oo. Gets ko kung bakit ka nasa bottom. Alaga ako. Okay. Bakit? Like, yung mga please, hindi siya uniform. Hindi naman kasi uniform yan eh. Dress yan. Wala ko lang ito. Pero yung effort na, kasi parang from last time na nag-design challenge tayo nagigets ko na yung sinasabi na parang, you have to work with the materials, not with the fabric. Parang mas kailangan, di ba parang palagi na sinasabi na parang 70% material, 20% na fabric. So parang, ang manipulation na ginawa mo tayo sa fabric. Kaya nga, tanga ko rin talaga eh. Ikaw na yan siya. pero at least sa pakita mo, magaling kang gumawa ng marunong damit. ka na. Yes, marunong. Pero, nakikita ko ng malinaw, kasi di ba pag viewing, pangit nga, no? O hindi. Parang kagabi atake mo, dapat ka, hindi ako dito bottom. Hindi. Buo yung look. Kulang lang talaga sa, ginawa mong accent talaga. Accent yung leaves. Kesa na, yung leaves yung star ng show. Yun lang talaga. But I also wanna talk about like the amazing glow up of the Arizona mug. Maganda ka dito na. Oo, sorry, mukha kang kontrabida sa correct. Bakla kung hindi to design challenge, kung runway to na normal, pasado ka dyan. Kulot mayaman. Diba? Kulot alta si bakla. Diba? Ikaw, what can you say about Arizona Brandy? Ayan, maganda nga siya. Hindi, ang ganda ng makeup ko dito. Promise. Kasi nung nakita ko sa trailer, sabi ko, halo babae yung makeup ko, Joy. Oo, diba? Tsaka bibigay ko sa'yo. Bibigay ko sa'yo kasi alam naman natin kung gaano katagal lang pwede mag-makeup and everything. So parang minsan talagang hirap gumanda talaga sa show na talaga eh. Sobra. And next up, we have Kitty Space serving blue na parang may halo effect. Kinimpam para hey. I like it. Actually. Like, it's so kind. Tapos parang nagigets ko yung reference. Flamingo, whatever. Na parang Vegas showgirl. Tapos may aspect ng Mugler. Diba sabi niya Mugler yung inspiration? So parang, she's a French girl. She knows her shit. And I love that how she really took into consideration yung critique ni Mama Pao sa workroom. Parang, yung silhouette na una niya pinresent, nakita na namin yun eh. Parang siya, okay, go. Something else. Correct. Kasi, gets ko rin naman na minsan kasi, pag nasa design challenge ka, pag nabigyan ka ng ganun, minsan dead ma ka kasi. Correct. Na-hassle ka rin eh. Gagawin mo yung gusto mo. Oo. I love that she took that critique. Tsaka, I don't know, may liit ba si Bakla? Kasi parang tama yung ginawa niya na parang tumangkad siya. Ito yung sabi ko na parang kailangan, flattering siya na parang tapos bukas siya sa dibdib. Yeah. So tama, gets. Tsaka ang ganda ng styling niya. Yes. Bet ko yung style. Bet ko yung gloves. Walang mali. Yeah. Next up, we have Kiana saying, hello in yellow. Wala mag-comment, mababash na naman ako ng mga conflict alaga. Pero sabihin ko lang na parang, mas maganda yung last year. To be fair, sabi niya sa viewing party kagabi, nakita niyo naman yung ginawa ko, safe naman talaga. I think di naman siya delulu. Oo. But also again, this is not a bad dress at great all. look. But I was gonna just say this, parang for me, ito yung one of the best design challenge in the show. Hindi lang sa franchise na to like parang sa the entire, kasi parang for me, kung ako mag-judge nito, ang hirap nilang i-judge lahat. Yeah. Oo. Kasi kahit, hindi, no shade naman, pero kahit yung kay Siam, nagets ko yung reference, nabitan ko. The worst look still brought it. Oo, correct. Yun lang talaga parang, pag nakita mo to, maganda, pero pag pinantay mo na dun sa, parang hindi mo papantayan kay Binyas yung kay Binyas may mukha sa'yo, ganyan lang. Parang kay Binyas may pes. Correct. Pero ang ganda,
Furthermore, I love this hair on Kiana. Correct. Nung nabubuo to in the workroom, kamusta ang energy? Or at least nung nakita mo siya What behind do the you stage? remember? Carry lang. Pwede na. Pwede Wala. na. Hindi. Naalala ko kasi parang nag-uusap din kami ni Kiana eh. Kasi parang medyo may onting parang ano ba, kamusta ka? Ganon. Nape-pressure siya kasi nga yung design challenge siya maganda nung mga nakaraan. Sabi ko maganda naman. Which is parang gumanda lalo kasi ang last na usap namin, ito lang yung nakita ko yung gown lang. Harap lang. Wala pa yung train. Train. Tapos biglang nagkaroon na ng train. So, pasabog talaga pala. Buo sila lahat. Oo, buo talaga. Kahit tinitignan ko ngayon, parang walang maling detail, walang over-accessory. Mukha silang lahat na paggawa. Correct. Kaya rin ang ganda niya in terms of what it tells the people about the All-Star season is talagang iba yung display, iba na yung caliber of drag pagdating mo ng All-Star. So I think this particular challenge really reinforces that. Na tipong, what else do you have to show to the competition Mga ilang this time? hours total nyo yung gawaan portion? Bawal sabihin, di Bawal ba? ba yun? Bawal sabihin. Pero Sabihin ko na lang sa'yo, mamay. Pero Flip natin. flip na lang para mas Parang ganun lang sa amin. Ganun lang din. Oo. And next up, serving her giant boobies that she calls pussy, Siam Pussy. Kasi kagabi, nung pinapanood ko to, lasing ako Sa So, mas maganda ba siya this time or parang the other way? Nakikita yung mga, parang nung, di ba parang nakaganyan ka, tapos nagko-comment na si Panjay na parang, bet ko kaya kasi it's giving Versace. Ngayon na, gets. I get it now. I get where she was going for. I don't think she fully got there. Lalo na yung bottom part, medyo parang, haphazard na yung... Oo, parang mga Mae West yung atake ni Alaga Oo. na mga ganun-ganon. Like yung dinikitan niya yung parang garter or tali na dinikitan niya ng leaves, nakita mo na yung white sa likod, which throws me off kasi sobrang like nude colors siya lahat eh. Nasa bottom ba si Bakla? Oh, Bottom three. Unfortunately, Bottom yes. 3. Correct, kasi parang feeling ko, hindi ka talaga dapat mag-add ng volume sa waist. It's a big no. Tapos, sobrang unflattering nung bugel. Tapos, nilagyan mo pa ng volume yung waist. Tapos yung pagka-clock sa kanya na sobrang okay nung laki ng boobs. Oo. Hindi niya na proportion with Tapos walang the hips. balakang. Oo. Ano ba yan? Trip? Parang na to? Trip-trip na lang to. Laro-laro. Diba? Siam, I love you, baby girl. But, I'm just a girl. But you get the vision. Yes. Mae West, pero makalat ng slight. Up next, we have who I thought was really gonna automatically be on top. Girl, same. Brigading, girl. Girl, same. Draga. Yeah. Like, we know Brigading loves this type of silhouette because sabi nga ni Venus, it works really well on her. Pero yung pagkaka-execute nung sobrang parang cone around the collar, tapos as in, from the top of the shoulder kineso, straight V siya into the waist, and then boom, hips, and then legs. Parang ang ganda nung proportions niya. Hindi siya nanliliit dun sa suot niya, even though it's a grander, parang mas malaki siya than the normal silhouette that Brigading would wear. Yeah. Ako naman, hindi ko gets kung bakit wala siya sa top. Pero like, may nakukulangan ako na part na kumari, this could have, like, meron siyang necklace. Siguro. Mga minor lang. Like, parang hindi siya big deal masyado. Kasi, nagpo-focus naman tayo sa garment. Pero, Yes. anong necklace talaga? Choker? Or like, bracelet? Or ring? Parang gano'n. Pero kasi as a design challenge na given na every queen got the same amount of leaves and she was able to turn this Oo. from kung pare-pareho naman kayo ng resources, talagang sobrang nakakaloka siya sa totoo lang. Also, can I just say this? Parang, orange is her color. Sorry, baby girl. But Okay. the hair is like... Sorry. Hindi Hindi naman orange yan. Yung hair. Okay. Like, parang nalungkot. Briggs, maybe consider ginger. Because Actually. it's your color. Ang ganda niya dito. She looks, Maganda siya dyan. she looks really good in this one. Yun nga, I would also have argued na, hindi ko alam kung sinong papalitan ko, pero parang for me, top dapat to eh. Top look dapat to eh. Yeah. Maganda rin in person yung outfit ni Brigading. Siya rin yung top ko nun. So yung conversation ba in the workroom noon before you step on the ramp, may mga, I'm sure meron kayong mga pinipredict na who will be on top. Was Briggs kind of like a unanimous choice for everyone? Hindi kami masyado nagsasabi na feeling ko ito yung top para lang hindi maboost yung ego. Oo, hindi mo bibigay. Hindi mo bibigay sa'yo competition Hanggat to. hindi kayo nag-untuck, hanggat walang camera, hindi mo nabibigay. Di ba? Mag-overthink ka. Correct. Tama. Pero sa utak ko, and sure ako sa utak ng ibang girls, like,
Fuck. Kailangan ng unshine kita. True. And then up next, we have Ivory Glaze with the black leaves na in-accent niya with parang yellow gold in the corset. I think na-chika niya na parang hiniram pa niya kay Kiana yung base corset niya and that took up some of her time. I don't think about his look. Charot. Pero attempts were made, hindi nag-fly. Yeah. Ang flat tsaka parang for me, pwede siyang maging parang mag-go ka sa skinny route. Kasi you have the body for it. So parang little to no na leaves. Pwede. Pero, I don't know, unflattering lahat. Tapos yung hair, yung brows. Ang now ko lang na-notice, coming right after Brigading, they were kind of going for similar silhouettes but obviously mas successfully executed yung isa. So that kind of lets it down. And also, ang daring na color ng black leaves She could have gone stronger with the silhouette, not just the silhouette, with the character that she was presenting on the stage. Girl, pwede ka mag-black swan atake dito. Yung feeling ko with ngayon the yung styling. attempt yun yung attempt niya na parang walang kilay tapos dark, whatever. Pero kasi, ang flat ng lahat. Yung hair, if she did like an updo na blonde or something with this, Pati yung maybe. shoes. Pero ang sad kasi nung parang, bagsak yung hair niya and then yung leaves are also parang they're not giving the shape. Also, Ganun wait. lang. Ngayon na pinos ni Baus na nasa likod, bakit nasa likod yung mga details? She was going for bigger on the hips. Hindi lang umabot sa hips. Gets ba? Parang she was going for the showgirl like big bustle on the likod. Mapapaota kayo. Parang alam naman. Okay. Okay. Parang alam niya kung ano yung ini-aim niya. Hindi lang siya nakaabot doon. Correct. Sabi naman niya nga, kaya niya mag-design, kaya niya mag-construct, pero usually Not at her under time own pressure, pace. yes. Sorry, tama din naman. Tama. Artist si bakla. Oo. Sobrang artist mo. Kailangan oras mo. Sa oras mo, sa amats mo, ikaw na yan siya. Di ba? Bakla parang gano'n ka din naman kasi. Tama rin naman. Kaya nga nagigets kayo, sobrang artist mo, sis, bibigay ko sa'yo. During this time, maybe you felt na your friend, si Ivory, was struggling a bit and you guys are close. Kino-comfort mo ba siya ng mga panahon na to? O at this point, talagang every queen for herself na? Parang, nung nakita ko rin yung kanya, di ba, nagtingin na kami. So parang, okay, pwede Safe na ako. ako. Safe talaga ako Sabi ko rin. Pero sa isip ko parang, tutulungan ko ba to? Kailangan ko din ng tulong. Di na para tumulong sa iba, di ba? Correct. Tama. Pero may pambawi ulit. Laban. Alam mo, kailangan ko matutunan yung mga ganyang bawi-bawi na ganyan. Oo Ang hirap nga. naman kasi kapag Paano katotohanan. ba ang art of pagbawi? Ganito Turuan kasi, mo di ba, nga. kunyari, i-criticize mo, Oh. di ba? Ano ba yan? Di ko bet. Oh, tapos. Pero kasi, I love the effort. Ang Nahanap hirap ka kasi ng ano. mahahanapan. Isa lang, wala kang makita. I like the legs. I like how long the legs are. Okay, Ito na. first of all, a moment of silence because the next design that we are going to just receive, I think really is from the Lord. Kunin at tanggapin. Talentadong Pinoy. Bakla. Venus Mother Tucking Girl, napa-standing Deluxe. ovation si Panjay na ako, alam mo yung gusto ko lang din parang, halo, buklo. Tas, Ayun, like, puta. the presentation, gumawa siya ng fan, nilalakad niya yung tray na ganun. She put in the work and she knew how to highlight the work in the presentation. Saka feeling ko rin, ang maganda dito, she knew she was gonna be that girl that Girl. night. Iba yun eh. Alam niya na eh. Alam na niya eh. Iba yun eh. Yun, Ate. diba? She ate that. Correct. Like, parang, Diba? alam mo parang, diba, Venus is a campy queen, right? Correct. Pero ngayon ang chic niya. Yeah. It's giving fashion. And Venus is so not hard to root for this season Yeah. talaga. I mean, like, not that she was hard to root for nung season niya, pero ngayon is talagang parang, kung hindi ka fanay ka na. Correct. Itong close-up, yung merong talagang twinkle sa mata niya na, oh no, I am. Akin na to. Oo, Akin parang, na to. hello, Diba? ito yung pamahin pa. Oh, ito nga pala yung train ko. Guys naman umatak pa kayo dito. Diba? Akin na nga itong gawin. Saka feeling ko yung the fact na tumayo si Panjay na parang hindi siya na-surprise. Oo. Diba? Di pong malamang, tatayo Hindi, talaga tsaka kayo. parang atake nyo. Ito naman si Panjay na, hindi na-preempt na kung sino winner. Diba parang binigay agad? Binigay agad, di ba? Sino papapaw, ano ba yan? Paano kaya yun? Atake niya, withdraw ako. Akin na to. Oo, diba? So, Arizona tanggal. Paano
Baka sa alternate universe yun. Gagawa ko yun Arizona. Wala pa. Sinong lip sync Arizona? Bakit? Threat. Hindi, pagkasabi pala, Venus, you are the winner, Arizona. Diba? Bakit yan? Pero yun yung favorite ko kasi the confidence, I think, just takes it all the way to the stratosphere. She knew she did that and now life is better because of it. Yeah. yes. At saka, wait lang, mag-add lang ako. Yung choice ng hair. Oh, Kasi yeah. importante talaga yung hair sa design. yung styling. Like, yung parehas na color Ah. ng hair tsaka ng outfit. Like, Hindi nga siya naging flat eh. Yeah. Parang monochromatic. yung Nakita niyo na atake. ba yung photoshoot niya na to? Yung Yes. binago niya yung makeup na mas editorial? Oo, mas bet ko yun. Mas bet ko yun. Malasa! Diba? My God. Grabe lang po. And then after Venus, we have Suki doll serving us teal and gold. She mentioned in the confessional that she wants to she wanted the design to be like a tribute to Mother Nature, and I got that with the styling, not just with the dress. So I mean, in an alternate universe or maybe in another season, this would have easily shot to the top, but unfortunately Venus was there. But this was really, for me, fashion. No, for me, I love na parang, it's the most kakaibang kulay eh. Parang yes, it's teal greenish closer to the leaves, pero with how bright everyone else's colors were, except for the white and the black. It's such a bold color choice, and then in-accent pa niya with gold. Alam mo, sobrang eye-catching siya. Parang pag nakita mo siyang nakakatulala levels din na, in a way na hindi man siya parang bourgeois agad-agad, pero yung pag nanamnam mo na yung detalye nung ginawa niya, dun mo sobrang ma-appreciate yung look. And that's what I'm doing now, is I'm looking at all of the details of all of the different teal and gold elements that she put in on top of the garment. Ako hindi ko alam kung bet ko siya o hindi ko siya bet. Parang Okay. safe lang siya for me. Ganun lang. Like parang hindi siya ganun ka-impactful for me. Parang gusto ko kasi makakita ng bago. For a design challenge, parang palaging ganito yung makita mo, asymmetrical. Right? Like palaging nandyan yung detail. So parang, okay, I get it. I don't hate it, but I don't love it too also. Parang safe lang siya for me. yeah. Ikaw na yan. Diba? Wala, for me lang Kasi yun lang. Parang kaya hindi ko siya fully ma-hate. Hindi ko siya fully ma-love. Pero I guess ko yung reference. So, given that, sino yung top 3 mo for this week if ikaw yung mamimili? Si Venus, sino yung naka-purple? Kitty. Tsaka si Brigading. Ako naman, it would have been Venus, Suki, and then Brigading. How about you, Suki? Suki? I mean, how about you? Like, what do you think of Suki? Kay Suki yung parang pinaka-unique for me out of Yes. everyone. Kasi parang lahat kami may similarities na nangyayari. Tapos si Suki yung parang nag-crumple. Gusto ko yung parang integration. Wow. Integration ng dahon sa fabric sa baba. Gusto ko yun na mukha silang isa. Hindi mo ma-separate kung alin yung fabric sa ano. Actually, Diba? parang nung una ko tinignan, parang sabi ko, meron ba siyang gold na dahon? Parang something... May mga gold leaf si Oo. bakla. No? May mga baon. But I'm also just happy na we got so much Suki airtime this week. Yeah. And I want more. And Ang ganda ng energy rin niya sa confessionals. Siya yung parang hinihintay ko eh. Siya Oo. yung hinihintay kong mag-bloom. Siya Correct. yung parang siya yung... And I think nararamdaman ko, alam niyang hindi meron pa humanda. Para simula pa lang siya eh. Na-excite ako actually. Papunta pa lang tayo sa exciting. Oo. Up next, ang iyong tutor, Yes. si Miss Bernie. Work. Ako, love ko yung kay Bernie. Ang bilis niya, Day. As in, isa siya sa Given. pinakamabilis na Oo. gumawa. Tapos ka na, te. Oh, go, tulong ka dito. Tapos ano pa ba? Ayan, naalala ko yung mga putang inang beads na yan. Pasong-paso ako dyan, Day. Kasi nung parang palakad na kami na naalis yung iba, so parang, ano mo, Bernie? Ayusin natin to. Tulungan talaga, as in sisterhood. Maganda yung outfit. Gusto ko yung silhouette sa kanya. Gusto ko yung part na may skin siya. Oo. Diba? Yung parang may peak ng mga skin. Gusto ko yun. Ako feeling ko, si Mama Bernie yung type ng... Feeling ko nag-ready siya for this eh. Kasi parang feeling ko, tinitingnan ko tong look na to, ibig sabihin, marunong siya mag-dress for her body. Yes. Kasi parang, itong silhouette na to na maglalagay ka ng volume dito, it doesn't work for everyone. Oo. Pero dahil kita mo yung hips. Oo, so parang,
kung maglalagay ka ng volume dito, papakita ko tong hips. Mm-mm. So parang alam niya kung paano dadamitan yung katawan niya tas magmumukha siyang mahaba. Bernie knows her silhouettes. Oo, alam niya. And alam ko, ang plano niya daw originally, dapat hanggang baba yung leaves. Yun lang, time constraint. Kasi nga, girl. Pero yung knowing what works for your Oo. body, I think is, Iba siya. like, you get to really learn that as a veteran, as a Oo. seasoned drag queen. So parang wala lang. We're seeing somebody here who has been doing this for a long time. So Oo. kaya siya mabilis. Kaya niya alam how to dress herself. This look is safe for this lineup, definitely. Pero alam mo yung feeling kong never mong masasabihan si Burning tsaka siya because of her look. Yeah. Kasi alam niya kung ano yung nag-work sa kanya. Next, we have Yuwa Hamasaki. I don't know why, but for some strange reason, this, nung unang labas niya, it reminds me of the Naomi Smalls paper dress and then the season the 9 silhouette, RuPaul yes. promo. Oo. Yun yung nakuha kong imagery agad. Ako, hilong-hilo lang ako dun sa choice of hair and the shades. Dun ako na throw off. Like, it's a very bold choice, but I don't know. Parang na-confuse ako lalo na what character she was portraying in her presentation. Kasi gano'n naman yun minsan, parang may character yung dress na kailangan mong i-embody. Hindi ko magets kung sino yung... Yeah. Correct. Sabi niya parang Character CEO daw siya ng Auro or something, di ba? Yun yung sabi niya. Meron siyang CEO storyline na sinabi, na businesswoman. Ayun yung parang original. Like, gusto niya maging paglakad niya daw, siya daw yung CEO Correct. ng ano. Oo. Actually, maganda yung look niya. Kaya nga sabi ko, ang hirap mag-critique sa episode na to. Pero kasi nabasag ako sa buhok, te. Oh. Pati sa shade. Doon din ako na ano eh. Bakit ko may sungay, tas blonde and red pa? Okay yung damit, yung styling, yung parang... Oo. Ano to? Magulo. Wolf ata siya. Magulo siya na. Banshee. Banshee si Nay. Pero maganda yung ano kasi styling. Oo, maganda yung damit. Maganda Styling yung really plays a pagkakagawa ng big damit. part. Correct. And then we get to the placements. So, ang ating tops are Vinyas, Kitty, and Suki. At ang ating bottoms are Ivory Glaze, Siam Pussy, and Arizona. Yay! Do you agree? Do you agree? Show. Baka. Ako, I really do not agree. Okay. I strongly disagree. Kasi if we're gonna base it on look and presentation, aside from the lack of the leaves, Arizona did not make any questionable choices. Yua had some questionable choices in the styling for me. Yeah. So that's who I would put in the bottom instead of Arizona. Pero honestly, up until sinabi who the tops and the bottoms were, did you not know or did you have a feeling already? May feeling na ako, pero niloloko ko na lang yung utak ko na, oh my God, ginagaslight mo tap sa ako. Binanggit mo kasi! Kaya, oh my God, tap ako redemption. Thank you, Lord. Tapos biglang, hala, putang ina, bottom ako, te. I-gaslight na muna ang sarili. Ayun. Looking at it, parang medyo deserve ko pala. For me, parang, oo nga, parang tanga nga siya ng Hindi, ewan ko. Hindi siya worse eh. Hindi rin siya pangit eh. Like parang, kung ito yung look mo. Mas ano Hindi ko lang. nakikita kung sino yung tinuturo ko. Kung ito yung look mo o yung look nung Jisai. Di ba? Parang bakla. Carry siya. Binuo mo yung look, kinulang ka lang sa dahon. Yeah. Pero buong-buo Oo. yung, as in, girl, ang ganda ng... Isa ka pa ay mo mag-necklace. Ano ba yun? Gaga, Pilipino girls ay ang mag-necklace. haba na kasi nung ano ko, nung cuffs Nung ko. hikaw. Oh, Oo. Gaga Catriona yan, te. So, tawa ng Catriona. Pero because we have you here, I just wanna pick your brains pa on how is it to receive negative critiques, especially when your biggest fear was kind of realized. Especially given na galing kang top the week Correct. prior. I just like this part because we see you break down after. Pero in this particular moment when Kalad Karen, Mama Pao, and Panjiner were just giving you feedback, like kamusta yun? Parang may mga time talaga sa critique na parang gusto mong sumagot eh, no? Yung parang gusto mong mag-explain pero parang sasabihin ng utak mo, wag no, masakit na paa mo, mupo ka no. Yung ganun, o kaya baka humaba pa to, ganun. Pero ayun nga, yung like what I've said, gusto ko naman yung critique nila. As in, natulungan niya ako hanggang ngayon, parang Dala mo siya. dala ko pa rin yung critique nila.
So, depende siguro sa nagkikritik eh. Totoo din naman. Oo, Tama, depende talaga. tama naman. Diba? It's not just the message, but also the manner that it is being delivered to you. Sinabi. Yeah. And then, so we find out na ang ating tops for the week are Vinyas and Kitty. And then, bottom 2, si Arizona and si Ivory. And then we get to the very, very micro version of Untucked. First, ang kailangan nating himayin ay nung nauga si Brigiding na si Kitty ay top at hindi si Arizona. TV, mama. TV. Brigiding ang kulit din eh. nung si Kiana pa yung nag-bring up nung parang, who do we think, in our opinion, tops and the bottoms of this week? Parang nagkaroon ako ng war flashback nung time na kinagat ni Kiana si Zimba kasi nga, for Kiana hindi siya top. Nagkaroon ako ng ganong deja vu moment na, gandang TV yan. Hindi ko nagigets kung anong pinagsasabi ni Brigiding sa time na yun kasi bakla, top. Oo, bibigay mo sarili mo. Ako rin hindi ko na ibibigay sa sarili Ibibigay ko. mo sa sarili mo, bakla. Mga baliw ba kayo? Kala nyo top 2? Ganun. In their mind, siguro talaga parang nasa utak nila, feeling ko like si Kitty. Kaya parang, siguro top si Arizona kasi ang bottom nila is si Kitty. Pero feeling ko iba rin kasi talaga siya in real life tas sa TV. So parang feeling ko mas nag-ano sila kung ano siya sa camera din. Get. Kaya ko siya nagustuhan kasi parang finally like parang a clear focus na si Brigiding involved dun sa story. Kasi yung reaction niya na parang, oh my God, yes. It brought me back to like Unhinged season 1 day. So they will just tell you how they feel. And then kahit nasabi na nila, itutuloy pa rin nilang sabihin. So parang, oh my God, TV, yes. Diba? Kasi parang talaga si Brigiding, hindi talaga siya makapaniwala. Correct. No? Na parang, oh my God, yes. Flabbergasted. At saka gusto ko yung ni Yua na parang, okay, tinok shit ko na siya. Parang kailangan ko sabihin in person. Gusto ko yung inamin niya na rin. It's airtime for the girls. Correct. It's drama for the girl. Alam mo, parang in a way, we got to know everyone involved in the conversation a little bit better, which we're asking for at this point in the competition. Parang gusto natin mas makilala lahat. Yeah. And then, of course, the meme. Huwag ka makringe dyan, te. Gaga-acting galing. Makakagigit ko sa'yo. Bakla. Telenovela mo. Pero, it was obviously a very emotional moment. When you were watching it again last night, anong feeling? Tumulo yung luha ko. Parang pati ako naawa ako sa sarili ko dyan. Like, as in, gumagano na lang yung luha ko. Parang dead man na may spotlight sa amin. Iiyak talaga ako. Nakakaawa pala talaga ako nung time na yun. As in. At saka parang bumalik sa akin yung feeling niya. Sakit talaga sa loob. As in. Tapos naalala ko nung time na yun, sinabi ko nga nahihiya ako kasi hindi ko matignan sa mata sila Vinyas. Kasi parang nahihiya ako. Parang ganun lang yung feeling ko as an Aris. Parang, oh my God. Huwag niyo ko tignan. Feeling ko may pinag-uusapan na nila ako na, oh my God, ano ba yan? Ikaw yung unang bottom. Yeah. Parang ganun. So, sorry, a little more about that. Parang, hindi mo matignan si Navinas because, like, where was the shame coming from at that point? When, like, ano ba to? Like, were you desperate to get their approval? Because at that point, they knew you were kind of a threat. Hindi lang, yung parang, parang Pinoy lang, yung parang, nasa utak kasi feeling ko lang nasa utak namin na kailangan buo tayo hanggang dulo Yung ganon, hindi naman namin siya pinag-usapan na ganon. Pero parang feeling ko ayun din yung nasa utak na kailangan walang mabubottom dito na Pinoy, yung ganon. Filipino girls. Pero ayun. Ako for me, ang pinaka-like na empathize ko sa'yo no moment na yun, gets ko kasi yung uga nung galing kang top girl eh. Akala mo parang, okay, maganda na yung flow ko in the competition. Tapos bigla kang nalaglag na... That happened to me. So, yun yung episode na pinaka-ayoko din pinapanood. Kasi nakikita ko sarili ko yung... As in yung like mental crack of feeling like you got this. Feeling like, ito na, all-stars na ako. Parang pa-redemption na ako. Maganda na yung pag-present ako sarili ko. Tapos biglang bottom ako. Putang ina. Yeah. Gets. Reality check din siya sa akin nung time na yan. As in, parang, oh my God. Munti ka na ako magyabang eh. Yung gano'n, parang, hindi, junk cut eh. Bottom ka, yayabang ka. But also, I think, when eventually you broke down and almost every queen kind of went to your rescue and gave you a big hug. It was just, parang, yes, it's a competition. Everybody is just
playing to the best of their abilities. But when it's time to just be there for a sister, I think that was a pretty touching moment. Yeah. Tsaka na-realize ko breakdown pala talaga malala. Kasi parang ang memory lang sa utak ko, naiyak ako niya nung design. Pag ano pala, OA pala talaga, Joy. Breakdown talaga, parang gago. Although, pag nagbe-breakdown, ano nga bang sinasabi? Ulit-ulit, alam mo na yan, breakdown saglit, Jackal na malupit, kaya mo na yan. Doon, Chio. Wait lang. Base ka ba, Nak, after niya? Oo. You said you didn't want to plead, you didn't want to beg, but did you ever have one-on-one time with the top two to just give them a piece of your mind? Yeah. Nag-usap kami. Ayun din, parang ayoko talaga mag-please na ako. Ang hirap. Parang lalo na yung may ego ka, pero kailangan mong i-plead yung case mo eh. Kasi syempre, alangan hayaan ko lang na syempre, kailangan copy talaga. So ayun, nagkaroon ako ng time with Vinyas and Kitty. Tsaka parang ang hirap mag-beg. Parang for me, ikaw na-imagine ko, parang, na-imagine mo ba mag-beg sa competitor mo? Di ba parang ang hirap, parang... Oo, not in the way na parang please ako, please. Medyo siya. Parang siguro i-presenta mo yung case mo na parang, ito yung points kung bakit dapat ako yung i-keep nyo. Pero hindi yung parang, Pero kung si Alaska nga bibigyan kitang 10 po. Di ba atake ni Alaska? Correct. Ate si Alaska din. So parang ako hindi ko alam kung anong hindi ko pa kasi alam eh. Nagko-comment lang tayo. Siguro parang depende talaga sa sitwasyon mo in the competition. Kung nasaan yung palagay mo in that moment. Kung gaano mo ibababa yung sarili mo. Not that it's shameful, but parang how low will you put down your ego for that. You talked about yung parang friendship and bond ng Filipino girls. Were you confident that Vinyas was not gonna pick your lipstick? Yeah. Okay, that's good. As in like, parang okay. Kasi sabi niya, nabanggit niya na may integrity siya. Di ba? Nabanggit niya. So parang, okay, sana talaga. Pero in my mind, parang nung nagli-lip-sync na sila Vinyas, parang shit, panalo Vinyas, thank you Lord. May ganun na ako sa isip ko. Okay. Pero andun pa rin talaga yung kabay kasi mamaya Naomi Smalls tayo, di ba? Mabasag mo kapag lipstick mo yung nakalagay. Doy, basag na basag talaga, Doy. Feeling ko baka naglupasay ka na at that point. Totoo, sa alternate universe nangyari siya. Correct. And yung kay Kitty, kamusta yung assessment mo in terms of her picking your lipstick? Not sure, pero nakikinig naman siya sa akin nung nag-uusap kami. Like parang, ito sis, parang nasa top ako sis. Pero ikaw, Ver, kung ikaw ang nasa power position na yon, how would you be so drunk in power and just... Titatanggalin kita. No, kasi hindi nyo alam yung feeling ng unang natanggal eh. Like parang hindi ko siya ma-explain eh. Kasi parang lahat ng sumasali sa drag race yung biggest fear. And parang kung oras ko na, tatanggalin ko lahat ng threat. I'm sorry like kahit yung mga pillars pa yan, Vinyas, Brigading, if ever I have the chance, natanggalin yung biggest bakla elbow, uwi muna, tatawagin pag So kahit, let's say, in a fictional scenario, kahit si Minty agad in the bottom, kung biggest threat siya, oo. Magsasorry na lang ako sa labas. Sis, pasensya na. Pero kasi, hindi nyo na-experience yung na-experience ko eh. Gets. Hindi kayo unang natanggal eh. Like, nagkaroon na kayo ng mga episodes yung whatever. That's actually a very valid point, no? In terms of like yung motivation mo for that strategy. Kasi the worst happened to you. Walang makakagets. Like, Correct. Onti lang. Siguro bilang sa kamay. Sino ba yung mga friends? Sila Prince, sila Astrid, whatever. Ganyan. At tingnan nyo, hindi kami lang makakaintindi. May point naman yung vengeance na gusto mo. Tanggal kayo lahat. Isa ka pa. Uwi. Bakla. Diba? Isa ka pa, mapauwi ka na. Bakla. Uwi. Bakla. And then, so, Vinyas and Kitty Space do the lip sync, which is Winna Winna by Pangina Heels. Ang ganda, alam mo, ang ganda lagi ng mga drag, as in like drag queen track for the lip sync. Lalo na pag as in like on the nose campy drag queen track siya. Kasi, sino pa ba makaka-embody ng ganong energy? Kaya ang gandang-ganda ako sa performance ni Vinyas. Kasi, gets niya. Gets niya yung kanta na hindi lang siya, I mean, it's about parang ego boost yung kante, pero at the same time, it's like, drag queen ako. So, drag queen yung kumanta. Gets ko to. Yeah. Sinasabi ko nga, ever since kanina, na parang ito yung pinakabusog na episode. Up to the lip sync song. Tsaka kung paano pinerform nila Vinyas and Kitty. So, parang props to them. Yeah. Saka talagang, ang saya lang din, again, we talked about this last week. If you lip sync for the win, it's just joy Oo, GV na that you lang. give. GV lang.
Diba? Oo nga, kasi you did that last week, diba? Bang bang number. True. Pero ginagalingan mo pa rin. Syempre, ano pa rin yun? 80 Wow. pa rin. 80K, sayang. 80K pa din yun. Pero pag customer ba naman nagsabi sa'yo, titipang kita 80K, mag-perform ka dyan. Ay, Hataw mo Bakla ako magde-death drop ako, 80 po. Gago. Ako na. Bigyan mo ko 80 po, death drop to na. Let's get sickening. And then Vinyas wins the lip sync. Back-to-back win. She joins a very, very elite club of one dahil dati si Maxi pa lang yung nag-back-to-back win. Ngayon, kasama na si Vinyas doon. At this point, I'm sure takot na kayong lahat sa kanya, no? Sobra, as in, or ko talagang Mamaw malala to. kay Vinyas. Oh. As in, deserve yung lip sync kahit from the back. Kita mo talaga kahit nasa likod, no? Parang, ay, okay. Sa kanya na. Buma-vibes ka na nga eh. May mga cutaway na... dead man akong maaalis. Pero sure siya hindi. Sure siya hindi. Kaya nga naghampan sumayaw eh. Ay, hindi ako matatanggal dito. And then we say goodbye to Ivory dahil ang kanyang lipstick ang pinili ni Vinyas. At this point, ganun din. Kung kayo ay isang classroom, anong energy ang nawala sa workroom with the departure of Ivory Glaze? Ivory, parang nawala yung crush ng bayan. Wala yung muse. Hindi, pero Ivory, sobrang... Gusto ko si Ivory kasi para siyang Pinoy. Alam mo yung may shade pero nakakatawa. Yeah. Ganun siya in English form. In English form. Kaya siguro, alam mo yun, yung nagigets ko yung atake niya na parang, yung matabil yung dila pero nakakatawa. Gets. So, ayun yung mamimiss ko kay Ivory. Yun lang. But also, sorry, we have to talk about si Vinyas making a great TV moment nung sasabihin niya yung kay Ivory, di ba? Na parang, I have to choose between like the biggest threat or my biggest My crush. crush. I mean, it's so like, parang akin, nanalo ka na sa episode pero hindi victory lap pa another. Hanggang dulo. Galing. Diba? As in, by the way, hindi naman to linear. Nung dinog show nyo yung mga lipstick last week, whose idea was that? Wala. Alam mo, hindi ko alam na nag-dog show lang siya. Parang nakita ko lang din na, ay, naglaro din siya. Ganon. Okay. It's a very good. Tinry ko kasi na-curious talaga ako kung totoo yung lipstick. So parang, ano kung magandang shade? Ganon. Watson. So, diba? Pero ayun, wala na si Ivory. But you live to slay another day. Palakpakan natin. Buhay pa si Arizona Brandy. Gets ko yung sinabi ni Ivory doon na parang minsan yung sequence of challenges hindi talaga nasa favor mo. Correct. Depende lang talaga siya kung, sorry, minalas ka 3 beses. Yeah. And then, speaking of sequence ng challenges, next week is the Rusical. Season 2 sa Rusical, anong placement mo? Safe. So, tingin natin kung... Wala lang. Rusical nyo? Sirena. Little Mermaid. Season Little Mermaid. Ayun, gumagano si Kat ka. Oo. Okay, remember ko. Diba? So, patikim, ano ang i-expect namin sa episode in general and siguro sa journey mo na rin next week? Ano na siya? Ano ba magandang word? So, Ito na lang. nagkaroon ka na ng redemption, nagkaroon ka ng equilibrium. Ano yung next? Studios! Ayaw kasi nandito tayo, studios. So, malalaman natin kung ano ang role mo sa classroom na yon next week, diba? Sa classroom may bata. Bawal lumabas. Ako yung bawal lumabas. Kimchi atake. Diyos ko. Pero, ayun, what an episode. Yes! Ganda. What an episode. Good Diba? job sa inyo Ganda. Ganda. Busog. Ang gandang 1-2 punch nung girl group na pasabog energy tapos ito yung kasunod. I mean, it's really, really fantastic. At saka for me, pag Drag Race Philippines talaga, isa sa may pinakamagandang storya. Alam mo yun, Yeah. kahit season 2 pag pinanood nyo. Ang ganda ng mga... ang ganda ng mga... naman tayo sa Hindi na kasi pinapanood, te. Gagawin na siya namin hanggang dulo nga eh. Pero ang ganda talaga ng Drag Race Philippines na story. Yeah. Give ko talaga. Give natin. So, closing remarks. Closing remarks. Close mo. Ito camera mo. Ito camera mo. Chika ko naman kasi. Wait Closing lang. remarks. Ito. Alam, pressure naman ako, bao. So, yung solo cam mo, wide yan eh. Ito. Go. Closing remarks. Closing remarks. In Tagalog, pagsara ng mga kasabihan. Yeah. Englishin ko na. Sex. Oo.
What are your thoughts about episode 3 of Drag Race Philippines Station Royale? At this point, parang feeling ko dito na nag-open up yung mga international girls. And parang mas nakaka-excite yun kasi hindi ko siya nakita for the first 2 episodes. So ngayon parang mas bet ng panoorin. I'll go For our it. international Yes, baby audience. girl. In English, ecstatic. Oh, one word lang. Pasabog. But yes, maraming salamat Versex in Arizona for gracing our studio. Next week, 5 na po kaming nandito. Oh my God. Tapos ang runtime natin next week, 2 hours, abangan. Pero gusto niyo yan. Correct. Pero thank you so much. We have a lot more episodes to expect from Arizona Brandy. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Drag Race Philippines Station Royale and Viewing party namin, Wednesday, Pangina Hills. Wow. Kasama natin Taka ni ko dito. Bernie Godland, Godland. diba? And then, of course, may Sunday programming din si Arizona. correct. This will air on a Sunday, so by then tapos na yung episode 3. So episode 4, pumunta kayo. Punta kayo sa episode 4, Arizona Bonding. Yeah. Hosik. Yeah. Diba? Every Sunday. anong mga inaabangan doon? Anong mga Correct. kaganapan Ano bang mga doon? ganun? Alam mo na intriga ako na minsan talaga si Hannah Jessica Soho. Tapos Steve Harvey. Oo, Yes. kalburo naman si Alag. Basically, parang dog show lang siya. Naglalaro lang kami on a Sunday. Like, GV lang tayo. Parang pinapanood namin yung episode, pero wala kaming paki kung napanood na ng mga tao. Like, Get. fast forward na natin, be. Okay. Go, punta Invite ka. mo naman ako. Baka Siya yung- Tara. pagbayarin pa akong 3 hash. Gaga, go lang. Siya yung texture, siya yung nag-ooperate ng episode. So minsan Oo. like, okay. Ibabalik mo. Oo, nakaupo lang kami dyan yung laptop. Kasi parang ipopost namin, hala, mukhang tanga. Wala mo. Mga ganon. Punta ka. I'll go. Diba? So talagang bonding siya, kaya siya Yeah. Arizona bonding. That is it. We will see you next week. Don't forget to rate and review us on Apple Podcast and Spotify. Follow us on YouTube. Follow us on Spotify as well. And we hope to see you sa viewing parties. Tapos na si Arizona mag-plug yung upcoming shows. Oh, it's the same. Mayroong viewing party sa Antidote every Wednesday. Ate, book nyo naman ako. Wow, ano na to? Yung sinabi kay Nemen Crowd, wow, atake, paging bow. Chanel. Hello. Yes, every Wednesday. I'll see you guys. Yes. Okay. So that is it. We'll see you next week. Thank you so much. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.